This very moment, right here and now, begins the journey of my dreams. On to forever, hand in hand with the one who matters most to me. I have tomorrow to look forward to, for God has given me you to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine, as I am yours, to have and to hold. Partner, companion, lover and friend, keeper of all things I hold dear. I see you before me, and my heart is filled with joy for everything that has brought me here. And I have tomorrow to look forward to, for God has given me you to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine, as I am yours, to have and to hold. I have tomorrow to look forward to, for God has given me you to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine, as I am yours, to have and to hold. I have tomorrow to look forward to, for God has given me you to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine, as I am yours, to have and to hold. I have tomorrow to look for.
two. For God has given me you to have and to hold, To cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine. you are mine. Yes, I am yours, to have and to I have tomorrow to look forward to. For God has given me you to have and to hold, To cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine. you are mine. Yes, I am yours, to have and to I have tomorrow to look forward to. For God has given me you He's given me you to have and to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine. you are mine. Yes, I am yours. I am All my yours. days, all my life, to have and to hold, to have and to hold, To have and to hold. Tumayo na po ang lahat at ating salubungin ang babaeng ikakasal. You're my, always you're my, forever you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you
eternity. With our union, we will move mountains, we will live on our knees. 'Cause He'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do for the rest of our lives. With all that we have, we do, and we will when the sky turns black and He comes back riding on the clouds every day. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga ng pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay ni Nathaniel at Hazel Ann, na ngayoy umaako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo ang lahat at makinig sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang iniibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kay ganda ng kalooban ng Diyos na mapagmahal. Kay ganda ng kalooban ng Diyos na mapagmahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan.
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Kay ganda ng kalooban ng Diyos na mapagmahal. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Kay ganda ng kalooban ng Diyos na mapagmahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. Kay ganda ng kalooban ng Diyos na mapagmahal. Tumayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo ang lahat at makinig sa homilya. Kapayapaan at lahat ng kabutihan sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. At maligayang bati kay Nathaniel at Hazel Ann sa araw ng kanilang kasal. Alam niyo, Nathaniel at Hazel, napakaraming uri ng relasyon na naipapahayag sa banal na kasulatan. Ngunit isa sa mga katangi-tangi o katangi-tangi na uri ng relasyon ay ang relasyon ng lalaki sa kanyang asawang babae. Bakit ito isa sa mga katangi-tangi? Dahil sinasabi ng mga eksperto sa banal na kasulatan na ang Diyos mismo ang lumikha nitong relasyong ito. Ang ating Panginoong Hesukristo sa ating ebanghelyo na naipahayag ngayong umaga, pinagtanggol ang kabanalan ng kasal laban doon sa mga sinasabi ng mga Pariseyo at Eskriba. Kasi mayroong batas noon, yung mga Pariseyo at Eskriba, mayroong dalawang schools of thought na sinasabi sa Judaismo na pwede mong hiwalayan ang iyong asawa sa kahit anong kadahilanan. Pag hindi marunong magluto, pwede mong hiwalayan. Ikaw, Hazel, marunong ka magluto. Konti, patay. No? Buti hindi Hudyo si Nathaniel. No? Kasi ito sa mga Hudyo, pwede nilang gawin yan. Hindi mo nasumpungan yung asawa mo. Hindi mo gustong sinuot na damit. Pwede pong hiwalayan. Pero nung sinabi ng ating Panginoon na sagrado ang kasal. At sinabi niya rin na sa simula't simula pa, nilikha
ng Diyos ang tao, lalaki at babae. At dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Sa kahuli-hulihan, sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. No? Kaya nga mga kapatid, no? Kayong nandito na mga saksi ng kasal ni Nathaniel at Hazel Ann, huwag niyo naman silang pagsabungin. Dapat ay suportahan niyo sila sa kanilang panawagan na pagiging mag-asawa. No? Sinabi nga natin, no, ang Panginoon nilikha ang relasyon ng pag-aasawa. At sa bawat pagkakataon na may nililikha ang Panginoon, sinasabi niya, ito'y napakabuti. No? Kaya nga para sa ating Panginoon, ang kasal ay banal. Ang kasal ay napakabuti. Pagtitingnan uli natin yung mga banal na kasulatan nang lumikha ang Panginoon ng buwan, araw, mga bituin, sinabi niya pagkatapos nun, ito'y napakabuti. Nang nilikha niya ang mga hayop, mga halaman, sinabi niya, ito'y napakabuti. At bilang rurok ng kanyang paglikha, nilikha niya ang tao, si Adan una. At sinabi niya, ito'y napakabuti. Ngunit nung nakita niya si Adan na nag-iisa at wari nalulungkot, sa kauna-unahang pagkakataon, sinabi ng Diyos, hindi mabuti na nag-iisa si Adan. At kaya nga anong kanyang ginawa? Kinuha niya muli lahat ng kanyang nilikha at pinakita kay Adan. At si Adan bilang tugon, pinangalanan ang bawat likha ng Panginoon. Yan, aso, kabayo, kalabaw. Pero kahit na napangalanan ni Adan ang lahat ng nilikha ng Panginoon, hindi siya nakakita ng karapat-dapat na katuwang. At kaya nga anong ginawa ng Diyos? Pinatulog ng Diyos si Adan. At habang natutulog, kumuha sa tadyang at hinubog si Eva. At nang nagising si Adan at nakita si Eva, siya'y napasigaw. Ito na nga, buto ng aking buto, laman ng aking laman. Napagtanto ni Adan na si Eva ay regalo ng Diyos sa kanya. At marahil habang natutulog si Adan, tinanong ni Eva ang ating Panginoon, sino naman yung natutulog na yan? At marahil sinabi ng Diyos kay Eva, yan anak, ang regalo ko sa iyo. At kaya nga yan ang una naming panalangin sa inyong dalawa, Nathaniel at Hazel Ann. Sa inyong paglalakbay bilang mag-asawa, sa bawat araw, ipangako niyo sa amin ito, ha? Sa bawat araw, sa bawat katapusan ng bawat araw, kahit ano paman ang mangyari sa araw na yun, matititigan niyo ang bawat isa at buong katapatan ninyong masasabi, mata sa mata, ikaw ang regalo ng Diyos sa akin. Nathaniel, tumingin na agad ito si Hazel sa iyo. Ikaw, hindi ka natingin. No? Ayaw. Pero alam ninyo, at pakatandaan ninyo, ha? Si Eva, kinuha ng Panginoon sa tadyang ni Adan. Hindi sa ulo, kundi patay ka, Nathaniel. Kasi sa bawat diskusyon ninyo, itong si Hazel Ann, ang mananalo palagi ay si Hazel Ann. Hindi ka pagbibigyan yan. At hindi rin sa paa.
No? Kundi ikaw naman ang humanda, Hazel Ann. Dahil bawat araw, pwede kang tapakan ni Nathaniel. Pero saan niya kinuha nga? Sa tadyang. Kapantay, katuwang, kasama sa buhay. Kaya sa lahat ng pagkakataon, dapat give and take. Dapat pantay. Pero minsan, alam nyo, kahit na hinahangad nga natin na maging pantay ang lahat, may pagkakataon, iisipin natin, mas marami yata akong binibigay kaysa sa kanya. Pag lumala pa ang panahon, mas mahal ko yata siya kaysa mahal niya ako. Mahirap yun. Pero pag dumating ang pagkakataong iyon, at kahit hindi pa dumarating, isa lamang ang dapat yung ilagay sa inyong pagitan. Walang iba, kundi ang Panginoon. Ang galing ni Hazel, no? Titingin siya agad na sa krus. No? Galing itong asawa mo, patay ka. Ang Panginoon lamang palagi ang nasa pagitan. No? Dahil ang ating Panginoon, kahit hindi tayo pantay, siya Diyos, tayo tao lamang. Siya banal, tayo makasalanan. Siya tapat, tayo swail at taksil. Patuloy niyang ibinibigay ang kanyang sarili sa atin sa pag-ibig at sakripisyo. Siya ang huwaran kung paanong magmahal, kung paanong umibig. At kaya nga pinapaalala sa inyong dalawa, Nathaniel at Hazel Ann, kung walang sakripisyo, walang pag-ibig. Kung walang pag-aalay ng buhay, walang pag-ibig. At paano nyo lalagay si Kristo sa inyong pagitan? Magsimba. Linggo-linggo, magkasama. Nathaniel, ang tadyang mo dapat nakatabi pag linggo ay yung tadyang lamang ni Hazel Ann. Hindi tandang, tadyang niya. At gayon din naman kay Hazel Ann. Magdasal, magkasama. Anong sinabi ni Father Patrick Peyton? The family that prays together, stays together. Magbasa ng Biblia at magnilay sa salita ng Diyos, magkasama. At yung pag-ibig, sa gitna ng napakaraming hamon na madadama nyo sa isa't isa, ay aagos sa inyong mga anak at sa mga tao sa paligid ninyo na nangangailangan ng inyong tulong. Alam nyo, di ba, bawat araw, palagi tayong nagdidesisyon. Palagi tayong umipili. Pipili ka ng damit mo, pipili ka ng kape mo, pipili ka ng daan na dadaanan mo. Pero sana, Nathaniel at Hazel Ann, sa bawat pinipili ninyo, nilalagay nyo sa inyong isip at sa inyong puso na mahal ninyo ang bawat isa. Huwag niyong kakalimutan yun, na mahal niyo ang bawat isa. It could be the most trivial of things na pinipili ninyo. Pero piliin niyo palagi yung magpapatunay na mahal niyo ang bawat isa. Dahil ang Panginoon, yun ang ginawa. Pinili niyang mag-alay ng buhay para sa ating lahat dahil mahal niya tayo.
At sana, Nathaniel, Hazel Ann, maibig ninyo ang bawat isa tulad ng pag-ibig ni Hesukristo sa ating lahat. Love one another as Jesus loved us all. Manatili po nakaupo para sa rito ng kasal. Tinatawagan po magsisindi ng kandila. Maaari na po itong sindihan. Inaayayahan po ang mga magulang na tumayo sa tabi ng ikakasal. Gayun din po ang mga ninong at ninang na tumayo sa likuran ng ikakasal. Minamahal kong Nathaniel at Hazel Ann, sa binyag at kumpil nakiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayong nakisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo'y dumudulog sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang iyong panghabang buhay na pagbubuklod ay patibayin ng Panginoon. At kayo naman, mga kapatid na natitipon ngayon, ay manalangin para kay Nathaniel at Hazel Ann at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Hazel Ann, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Nathaniel na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Nathaniel, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Hazel Ann na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng poong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Padre. Opo, Father. Minamahal kong Nathaniel at Hazel Ann, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Hazel Ann, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Nathaniel na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Padre. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Padre. Nathaniel, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Hazel Ann na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Padre. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Padre. Ngayon, dasalin ninyo ang panalangin na humihingi ng biyaya mula sa Panginoon. Ama namin, Kami kami po po ay ay inyong loobin, magkaisa ng kaloob at damdamin, mula ngayon sa kaginawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga magulang, ninong at ninang, maaari na po kayong maupo. Maraming salamat po.
Ama naming maawain, basbasan mo at kupkupin ang iyong mga lingkod na si Nathaniel at Hazel Ann. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa ikapagkakamitang buhay na walang hanggan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo at kupkupin ang iyong mga lingkod na si Nathaniel at Hazel Ann. Pagindapatin mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ngayon, maaari niyo nang ibigay ang mga singsing at aras sa bawat isa. Hazel, kailanman hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nathaniel, kailan ba'y di kita pagtataksilan? Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hazel Ann, kailanman di kita pababayaan. Inilalaga ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging mga anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito at nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Ama naming mapagkalinga, basbasan mo ang banal na kasulatang ito. Naway ang iyong mga salita ang maging bukal ng lakas at karunungan ng iyong mga lingkod na sina Nathaniel at Hazel Ann, na siyang magbabasa nito. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, inihaharap ko sa inyo ang mga bagong mag-asawa ng ating sambayanang Kristiyano. Sila Ginoo at Ginang Nathaniel at Hazel Ann Brotonel. Palakpakan po natin sila. Tumayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Mga minamahal kong kapatid, halinang magkaisa sa pagdalangin sa Diyos para sa ating mga bagong kasal na sina Nathaniel at Hazel Ann at para sa buong sanlibutan at sa ikapagkakaisa ng tanan. Sa bawat panalangin ating itutugon, isinasamo namin kami iyong dinggin. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para kina Nathaniel at Hazel Ann, na ngayon pinagbuklod sa pag-iisang dibdib upang sila'y mamuhay sa kalusugan at maligtas sa panganib. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sina Nathaniel at Hazel Ann ay pagpalain sa buklod ng tipan, gaya ng pagpapabanal ni Kristo sa ikinasal sa Cana, Galilea, na pinangyarihan ng kanyang unang kababalaghan. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sina Nathaniel at Hazel Ann ay puspusin ng pag-ibig, pagkakasundo at pagtutulungang matalik.
Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sina Nathaniel at Hazel Ann at lahat ng mag-asawa ay bigyan ng Espiritu Santo ng ibayong pag-ibig at ligaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kawan mo sina Nathaniel at Hazel Ann at pagbigyan sa kanilang kahilingang magkamit ng iyong kaloob sa ikapagkakaisa sa pagmamahalan at ikapagkakaroon ng ligaya sa kalangitan, kaisa ng kanilang mga supling at mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat para sa paglalagay ng belo at kordon. Nathaniel and Hazel Ann, maaari na po kayong lumuhod. Sa malalika sa salibutan, sa ipagdadagdag na itong ano may alay mula sa lupa at mga nakagawa ang tinapay nito. Para bang Tinatawagan po ang tagalagay ng kordon. puri-puri ka Diyos sa malalika sa salibutan, sa ipagdadagdag na itong ano may alay mula sa atas ang ubas at buwan ng pagwag alak na ito. Para magiging nagbibigay ng Espiritu. Diyos sa mga nagkahalan ng Diyos sa kanyang makasalanan, tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang ito, pagkakin natin isulit sa iyo ng buong puso. Tayo po ay magkakaroon ng pag-aalay. Sa iyo, Magsitayo po ang lahat maliban sa bagong kasal. manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong pagdamutan at tanggapin ang aming handog para sa pag-iisang dibdib ni Nathaniel at Hazel Ann. Ang pag-ibig mong kanilang tinataglay ay loobin mong kanilang maihandog sa iyo sa kanilang pagmamahalan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay kaway aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglikha mo sa tao bilang iyong kawangis, ang iyong kadakilaan ay iyong ipinamana upang mailahad ang iyong dakilang pag-ibig sa tapat na pagsasama ng mga mag-asawa. Hindi ba't iyong pag-ibig ang sanhi ng paglikha sa tao, kaya't pag-ibig mo rin ang mamanahin ng mga tapat sa iyo. Itong pag-iisa ng magsing ibig ay siyang banal na tagapahiwatig ng iyong maaasahang pagtatangkilik. Kaya't sa pag-ibig mo, sumasanib ang pag-ibig ng mag-asawang ito
sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sanctus, Lumod po ang lahat, pati ang photographer and videographers. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na malabireng Maria na ina ng Diyos, ang Birhen ng Lourdes, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ni Santa Bernardita Subiru at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan.
Tumayo po ang lahat maliban sa kinasal. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ng Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Mga kapatid, manalangin tayo para sa mga pinagbuklod sa pag-iisang dibdib upang sila'y matulungan ng Amang Banal at mapagtangkilik. Ama naming banal, ikaw ang lumikha sa sanlibutan at sa sangkatauhan na iyong ginawang maging lalaki at babaeng iyong kalarawan at iloob mong mapuspos ng iyong pagpapala sa pagpapakasal. Idinadalangin namin ang babaeng ito na si Hazel Ann, ngayong naging kabiyak ng puso ni Nathaniel, upang sa magkatuwang nilang pamumuhay, ang iyong pinadadaloy na pagpapala ay mag-umapaw. At sa pagkakaroon nila ng mga anak ay magkamit ang sambayanan ng mga kaanib bilang dakilang kayamanan. Magalak nawa sila sa pagpaparangal sa iyong ngalan. Makadulog nawa sila sa iyo kapag nasa pagsubok at kahirapan. Magkamit nawa sila ng iyong pagtuwang sa kanilang ginagampanan. Makadama nawa sila ng iyong pagtulong sa kanilang pangangailangan. Makasamba nawa sila sa iyo kaysa ng sambayanang nagdiriwang. Makapaghindapat nawa sila bilang mga saksing iyong maaasahan. Makasapit nawa sila sa pagtanda ng may kasiyahan, sa piling ng mga kaibigang putong nila at karangalan, sa pagsapit nila sa iyong kaharian sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Maaari na pong tanggalin ang kordon. Maaari na rin pong tanggalin ang belo. Tumayo na po ang lahat. Hazel and Nathaniel, pwede na po kayong tumayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin nawa ng paghahain na aming ginanap at pinagsaluhan ang pagtataling puso ni Nathaniel at Hazel Ann. Ang bigkis ng pag-ibig na iyong ibinigay ay patuloy nawang humigpit at tumibay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Habilin ko sa inyo, Nathaniel at Hazel Ann, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Hazel Ann, pag-ibig mo ipatunayan sa pagiging butihing may bahay ni Nathaniel na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Nathaniel, ibigin mo si Hazel Ann ang iyong may bahay gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan, bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos amang nabubuhay kailanman ay mapanatili nawa sa inyong pagmamahalan upang ang kapayapaan ni Kristo'y manahan sa inyo at sa inyong tahanan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang magandang kapalaran, mga anak na marangal at tunay na kaibigan, ay inyo nawang makamtan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kayo naway maging katibayang Diyos ay pag-ibig sa sanlibutan, upang sa pagkamatulungin ninyo sa tanan, kayo'y papasukin ng Diyos sa kanyang kaharian, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon at ang inyong kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nathaniel, maaari mo nang hagkan si Hazel Ann, ang iyong may bahay. Maupo ang lahat para sa paglagda sa mga dokumento.